Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kagabi ng 11:20 p.m. ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na may international name na Podul at binigyan natin ng domestic name na Goryo. So latest location natin para kay Goryo kaninang alas 4 ng umaga. Nasa layo ito ng 1,305 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Isa pa rin itong severe tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 110 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour. Yung movement nito ay westward or pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. So malayo pa ito sa ating bansa at wala tayong inaasahang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Pero dahil pa rin sa patuloy na pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon, makaranas pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan over the western section ng Luzon. Pero for Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng ating bansa, asan pa rin natin itong maaliwala sa panahon ng ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap. Pero ayun nga, mas madalas po yung ating thunderstorm activity dito sa kanlurang bahagi ng Luzon area. At ito naman ang ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Goryo. So inaasahan natin na for the next 24 hours, makikita natin dito sa ating image na ito ay generally westward yung paggalaw ni Goryo sa mga susunod na oras. And for the remainder of the forecast period, ay mag-iiba yung paggalaw nito, magiging generally west-northwestward patungo dito sa area ng Taiwan. So mananatiling malayo ito sa ating bansa at yung landfall scenario natin dito sa northeastern coast ng Taiwan area. Pero makikita natin dito sa ating cone of probability na posible pa rin yung northward or southward shift ni Bagyong Goryo. So kahit na mananatiling malayo itong si Goryo sa ating kalupaan, kung magkaroon tayo ng significant track changes, for example yung southward shift ng track ni Goryo, hindi natin inaalis yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 over some portions of extreme northern Luzon. So possible portions of Batanes or Babuyan Islands area. Gayun pa man, inaasahan natin yung generally west-northwestward na paggalaw ni Goryo patungo nga dito sa northern boundary ng ating PAR. So dito sa Bay area ng Taiwan, inaasahan natin na posibleng lumabas rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Wednesday ng gabi or sa madaling araw ng Huwebes. So inaasahan pa rin natin na magpapatuloy itong maaliwala sa panahon sa Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng Luzon. So generally fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap, sasamahan lamang yan ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So mainit at maalinsangang panahon pa rin ang ating inaasahan throughout the day. Pero ayun nga, dahil sa pag-iral ng habagat, mas madalas yung thunderstorm activity over the western section of Luzon. For areas naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, magpapatuloy rin itong fair weather over these areas. So partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan. Mas tataas yung chance ng thunderstorm activity pagsapit ng late afternoon to evening. Kaya patuloy pa tayong mag-monitor ng mga thunderstorm advisories na ini-issue ng ating mga local Pag-asa Regional Services Centers. At sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. At banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin. Asahan natin yung bahagyang pagbugso ng mahangin. Kaakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so hanggang bukas magpapatuloy itong fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Generally fair weather, pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Posible pa rin yung mga biglaan at panandaliang pag-ulan sa dakong hapon o sa gabi. Pagsapit naman ng Miyerkules, inaasahan pa rin natin yung normal na pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon. Yung papalapit na Bagyong Goryo dito sa northern boundary ng ating PAR, hindi natin inaasahan na palalakasin or ma-enhance yung pag-iral na ating habagat. So normal pa rin na